Sumugod ang ilang plan holders ng Loyola Plan sa tanggapan nito sa Makati City nang mabalitaan na nagsimula ng mamahagi ng payout para sa mga mature na policy. Yun nga lang, nabalot ito ng problema dahil sa kawalan ng sistema. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Alam niyo, nagkagulo nga sa opisina ng Loyola Plan sa may Arnaiz Avenue, Makati. Dahil katulad ng nabanggit ninyo, dumagsa yung mga pre-need plan holders nung mabalita ang simula na ng payout para sa mga nag-mature na policy. Yung mga nagpuntahan sa opisina ng Loyola Plan sa Makati, mula pa sa iba't ibang probinsya, may nakausap nga kami, galing pa ng Bangged Abra, yung iba naman galing pa ng Bacolod. Tapos, ito yung ilang beses nang nagpabalik-balik, dahil pangangakuan sila ng petsa para sa kanilang cheque, pero hindi naman nila makukuha at pababalikin sa ibang petsa. So, good news para sa kanila yung anunsyo ng Insurance Commission kahapon na magbabayad ng ang Loyola ng mga matured policies. Ang problema kanina at ang agang nagdatingan nitong mga policy holders ay walang sistema. Siksikan yung mga plan holders sa labas ng opisina dahil kaunti lamang yung pwedeng papasukin. Walang nag-aasikaso sa labas kaya hirap makakuha ng numero para makapila. In fact, mahirap kumuha ng numero kasi yung may hawak ng numero ay yung gwardya at nandun sa may pintuan na ang hirap abutin. Yung mga nakakuha naman ng numero, swerteng nakakuha ng numero, hindi nila malaman kung turn na nila sa pila dahil walang staff na nag-aanunsyo. Kaya nga sabi ng ibang mga nakausap namin, sana merong isang staff na may hawak na megaphone para marinig yung mga nagsisiksikan sa labas ng opisina. Ganun pa man, talagang pinagtsatsagaan nila dahil matagal na silang naghihintay ng payout. Pero bandang pasado alas 10 ng umaga, nagpaikot ng papel yung mga taga-Loyola Plans. Tapos yung papel na yan, listahan ng nasa 21 pangalan. Ang sinasabi dun sa papel, yun lamang daw ang bibigyan ng cheque ngayong araw. So ganun ulit yung sistema na dati pa. Parang kung sino lang yung babayaran ngayong araw, yun pa rin lang kahit na matured na yung cheque mo, policy mo, ay hindi ka pa rin mababayaran. Ganun na yung sistema dati pa, kaya't marami sa mga plan holders ang nagreklamo sa Insurance Commission. Nakausap namin, pero sa telepono pa lamang, si Attorney Joan Castro, ang sabi niya, yung 95 daw na nagreklamo lamang sa Insurance Commission, yung bibigyan ng payout. Pero ito, taliwas ito sa pahayag ng Insurance Commission, ni Insurance Commissioner Emmanuel Dook sa press conference na sila mismo yung nagpatawag kahapon. Ang sabi pa nga niya, and if I may quote, I'm sending a crisis management committee, our team, to Office of Loyola Plans in Arnaiz, Makati, because they also committed that they will also start paying off the claims that are submitted in their home office. So yun yung mismong quote na sinabi ni Insurance Commissioner Dook kahapon. Pero mukhang kailangan pang magbigay ng linaw muli rito. Ang problema, wala pa tayo talagang on-cam interview hanggang sa ngayon mula sa Insurance Commission. Connie, Rafi? Maki, siguro maintindihan natin na hindi maharap yung media, pero dapat naman ay malinaw yung kanilang instruction doon sa mga plan holders na nakapila dyan. So, hindi man lang nila alam kung yung 90 na sinasabi nila sila lang yung bibigyan ng payout o sila lang ang uunahing bibigyan ng payout, Maki. Malinaw ba ito na sinabi nila sa inyo? Kahapon, Rafi, ang sinasabi kahapon sa press conference, ang babayaran dito sa opisina ng Insurance Commission ay yung 95 na complainant na mga plan holders. Dito daw yun babayaran. The rest, ang payout ay doon sa may Arnaiz Avenue, doon sa opisina ng Loyola. Dahil nag-commit na daw yung Loyola that they will start paying off yung mga matured policies ng kanilang mga plan holders, at least ng Loyola. Pero dito na nga tayo nagkakagulo kasi parang ang sinasabi ngayon, yung muna, yung 95 muna, tapos hindi natin alam ngayon yung schedule of payment for the other plan holders na hindi naman nagreklamo sa Insurance Commission. Kahit na malinaw kahapon sa press conference, nasisimula ng bayaran dahil remember, ang sinasabi kasi, meron ng pampuno dun sa trust fund at kasama dun sa commitment ng Loyola ay payoff. Pero mukhang nagbabago to ngayong araw, kaya't nalo talagang nagkagulo dun sa may Arnaiz kanina, Rafi. So talagang may disconnect dito, Maki, dun sa plan holders at sa sinasabi
sinasabi mismo ng Loyola. Pwede bang mahabulin itong Loyola sa kanilang mga pronouncements na mali-mali at hindi yan, talagang itong mga plan holders yung naghihirap, yung iba kamo, galing pa sa malalayong probinsya? Eto nga ang problema. So we're trying to get in touch with Loyola, pero ang nakakausap pa lang natin ay ang Insurance Commission. So we're trying to get in touch with Loyola kung ano ba talaga, and we're also trying to get a clarification from the Insurance Commission dahil sila naman yung diretsong kausap ng Loyola, kaya nga sila nagpatawag ng press con kahapon. Yes, Maki, si Connie naman ito, no? Linawin lang natin. Dahil kahapon sa iyong report ay hindi pa nakukuha talaga yung sinasabing i-entrega di umano nitong Loyola plans, ano, na 1.8, tama ba yun? 1.8 billion na assets. So, ito bang araw na to, napag-alaman na ba natin kung natanggap na ba nila yung sinasabing mga titulo na yan o yung pinag-investan na assets na yan? Isa yan sa hinahabol natin ngayon. Kaya tayo lumipat ng location. Nandito na tayo ngayon sa may opisina ng Insurance Commission sa may Maynila. Dahil isa nga yan sa kailangan nating tanungin. Yan, pati yung schedule ng payout. Dahil ang daming nag-aabang noon, Connie. Oo, at saka Maki, kasi para bang ang nangyari tuloy, parang pinacify. Pero wala pa naman talaga palang hawak, hindi ba? Ganun ang lumalabas dito. Tapos, on the other hand, parang pinapunta, of course, definitely, dahil in-announce na kahapon, nandito ngayon yung mga taong magkiklaim, supposedly, hindi walang sistema. Wala naman silang, wala namang maibigay na check. Kaya sabi nga nung mga syempre medyo masama na ang loob dahil many of them, last year pa sila nag-aabang na mabigyan sila ng cheque. Okay. So, yung sabi nga nilang ganun, parang katulad nung sinabi mo, parang na-sweet talk lang sila. Yung at least yung nakausap na parang pinacify lang sila, pero hindi naman pala sila mabibigyan ng cheque. Tapos, pagdating pa nila doon, ganun ulit yung sistema, balik-balik na naman. Yun na nga yung naging problema since last year ng mga matured policy. So, yan, tatanong natin dito sa Insurance Commission, nag-aabang lang tayo ng may makakausap natin. Yes, Maki, bago kayo umalis, kasi may pinapakita tayong video na talagang kawalan ng sistema. Yung nakikita natin, bugso, dagsa ang mga tao, mainit, obviously, at talagang walang linya na malinaw dyan. So hanggang sa umalis kayo, ganyan pa rin ang sitwasyon, Maki, walang sistema? Wala pa rin, Connie. Except that may mga na-discourage na parang katulad ng isang nakausap namin na galing pang Bangged Abra, talagang parang kasi sobrang init kanina, sobrang siksikan pa, parang babalik na lang ulit sila. So parang marami rin dun sa mga nakausap namin, half of them actually opted to stay kasi talagang nakikipagsapalaran pa rin kasi lalo na yung iba na ang hinihintay, pangbayad ng tuition. Pero marami na rin na parang umalis na ba? Para lang, sabi, sige na nga, babalik na lang ulit sa susunod na petsa. Pero until we left, talagang walang humaharap na mga taga-Loyola dun sa mga nag-aabang sa labas. Kaya nga ito ay isang nakakalungkot talaga na nakikita natin ngayon na sitwasyon dahil marami dito talagang pinag-ipunan na galing sa hirap at pawi. Siyempre pa, no? Bukod pa doon sa literal na pinapabalik-balik, ang hirap din ho, 'di ba? Na talagang galing pa sa Bangged Abra. Sabi mo nga, walang mga pamasahe yung ilan dyan 'di ba? So talagang kailangan maayos to. Hopefully, Maki, sa pagbabalik mo mamaya siguro ng information sa amin ay meron na tayong makuhang iba pang detalye para dito. Maraming salamat sa iyong update na yan, Maki Pulido.